Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinas.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga Pilipinas, welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakapanayam na po natin ng live. Wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Glyza Escoliar para bigyan tayo ng latest sa ating ulas panahon. Magandang umaga po Miss Glyza. Unahin na po natin ang tanong mula sa isa sa mga Panahon TV followers na si Michelle Cobar. Sabi niyo daw po sa bahagi nitong Toledo City, Cebu ay panay pa rin yung mga pag-ulan. Ipinatatanong niya hanggang kailan daw po ba magpapatuloy ang ganitong panahon. Para sa iyong katanungan, hanggang Miyerkules pa po inaasahang mag-uulan sa may bahagi ng Kabisayaan. Sa Huwebes ay unti-unti na rin pong gaganda ang panahon sa inyong lugar. Ayan, Michelle, naway nalinawan ka sa iyong tanong na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Inaasahan nga natin na by Thursday naman ay unti-unti nang bubuti yung lagay ng panahon sa inyong lugar. Kaya naman simula ngayong araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, huwag mo pa rin kalilimutan ang pagdala ng payong at iba pang mga panangga sa tsanse ng pag-ulan, lalong-lalo na sa inyong bayan. Ito naman po, Miss Glyza, ano na po bang update doon sa low pressure area na ating binabantayan? Ano po ba mga senaryo yung inaasahan natin? Within the day po ba ay malulusaw na itong ating nabanggit na LPA? Actually, Desiree, ang low pressure area po na nandito po sa may 100 km east-northeast ng Borongan City, Northern Samar, ay inaasahan pong maaari ng matunaw sa loob ng 24 oras dahil yan sa tuloy-tuloy na paglakas ng amihan. Ito naman po, Miss Glyza, para po sa mga may lakad ang ngayong araw o yung mga magbabalik sa kanilang mga paaralan at opisina, ano na po ba yung kanilang dapat asahang weather condition batay sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Para po sa ating mga kababayan na kailangan po ng update sa panahon dahil po may mga lakad at may mga activities, ito na po ang pinakabagong taya ng panahon mula sa Pag-asa. At dahil nga po sa low pressure area po dito po sa 100 km east-northeast ng Borongan City sa Northern Samar, asahan pa rin sa Kabikulan at Samar provinces maging sa Leyte provinces. Ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas pa rin mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa epekto nga ng low pressure area. Pwede po rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa nalaluming bahagi ng Kabisayaan, maging dito po sa Quezon Province, Romblon at dito po sa Marinduque, ay asahan po natin ang mahina hanggang katamtamang ulan at meron din pong mga pagkidlat pagkulog. Dahil naman sa amihan, ay asahan dito sa Cordillera Administrative Region, maging sa Cagayan Valley Region, kasama na ang Aurora Province, magiging makulimlim ang panahon na may mahinang mga pag-ulan. Amihan din ang dahilan ng mga panandaliang ambon, ngunit maaliwalas pong maghapon dito po sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi naman ng Luzon. Magandang balita pa rin po sa ating mga kababayan sa Mindanao, magiging maaliwalas pa rin po ang kalangitan, maliban po sa mga panandaliang ulan sa hapon o gabi. So tandaan lamang po natin ngayong back to work and back to school Monday, huwag pong kalilimutang magbaon ng mga panangga sa mainit man o sa maulang panahon. Batay po yan sa forecast ng Pag-asa. Ito po, Ms. Glyza, last question na lamang. Ano po ba yung ating dapat asahang sea condition? Mayroon pa rin po ba tayong nakataas na gale warning sa ngayon? Tama ka dyan, Desiree, at dahil nga nabanggit ko nga na tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iral at paglakas ng amihan, kung makikita naman po natin dito sa ating monitor, dito po sa ating nakikita dito po sa ating animation, ay halos nagi-green po ang buong Luzon. Kaya naman po bawal pong pumalaot dito po sa may Batanes, Calayan, Babuyan, Northern Coast ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Samar Provinces, maging dito sa Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, Aklan, Capiz at dito po sa Marinduque at Romblon. At nakapanayan po natin ang live, wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Glyza Escoliar. Maraming salamat po Ms. Glyza sa mga kaalaman at mga paalala na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.